Yung laptop ho o yung computer ni Bryce Hernandez pinag-aagawan ho mga kababayan, pinag-aagawan ng Congress, pinag-aagawan ng Senado at pati ICI gusto makuha. Kung sino man ang makakuha o kung sino man yung pag-anuhan, pagtiwalaan na maghahawak nung ano. Sabi nung lawyer ni Bryce Hernandez, ICI po namin ibibigay ito. Kaso yung Senado talagang pinipilit, gusto nila na makuha at mapasa kamay nila yung laptop na yon mga bossing. Sabi ko naman, nako po. Mating sa tanggapan. Ang gawin natin is sa media muna ipakita lahat. Iparecord na lang sa lahat ng media yung mga nasa sangkot, lahat ng ebidensyang nando makikita doon sa laptop ni Bryce Hernandez, ipakita na sa media. Para kung sakali, o sige, pagka nag-hearing doon sa Congress, kulang-kulang yung mga pinakita nila. Wala doon yung mga congressman na nadadawit o dawit doon sa mga ebidensya ni Bryce. Pwedeng ipakita ng mga news, kagaya ng bilyonaryo. Diba? Naku po, kanina lang po nag-hearing doon sa Congress, tapos po, ganun, hindi po nila isinama doon sa yung isang congressman na ganito, ganyan, na nandoon sa ebidensya ni Bryce, ganun din po sa Senado. Senado, nag-hearing about doon sa Ghost Project, etc. Pinakita yung laptop, binuksan na. Pero hindi pinakita yung ibang mga dawit na senador. O sasabihin ng ano. Pero po sa Billionaire News, ipinakita sa amin bago pa lang po ipinamahagi doon sa ICI, Senado at Kongreso na kasama po ang mga ganitong personalidad, kasama po ang ganitong congressman at ganitong senador. O, di ba? Ngayon, pagka nagtago sila dyan, mag-delete man sila dyan, tanggalin man nila yung mga kung ano-ano mga ebidensya, mayayari pa din ho sila. Di ba? O eto na po, ipapanood ko na sa inyo yung video, mga boss. Ng ICI. Nagkaroon ng closed door meeting at hindi na sila nagpaunlak ng panayam sa media. Pagkatapos naman humarap sa ICI, nagtungo rin si Bryce kasama si JP Mendoza sa tanggapan ng Department of Justice. Ay. Agagalit si Marcoleta dyan. Mas may kredibilidad ba sa inyo yung si Bryce Hernandez at JP Mendoza kaysa dito sa mga sa mga diskaya? Ganyan. Ngayon, kung itutugma mo yung sinasabi ni Ramon Tulfo, may isang mambabatas na humihingi ng 1 billion tapos nagkasundo lang sa 120 million at ang dahilan daw kung bakit may kasunduan ganun ay ipagtanggol daw ang diskaya, hindi tayo siguro masisisi ni Marcoleta kung ang unang iisipin natin ay siya yung pinapatamaan doon. Na siya ang tinutukoy doon. Di ba mga kababayan? Kasi sa nakikita natin talagang pukpukan Kada hearing ho talagang ang idinidiin ni Marcoleta is maging state witness o sumailalim sa witness protection program yung mga diskaya. Di ba? Umpisa pa nga lang nung hearing po, mga bossing, ng Senate Blue Ribbon Committee, yun na agad ang banat ni Marcoleta. Away na agad. At magwa-walk out na kasi hindi nga talaga payagan Hindi talaga ubra yung gusto niya Tingin ko, pati po mga taong bayan, ayaw mangyari yun. Na ang mga diskaya po ang tatayo o sasailalim sa Witness Protection Program. So ngayon po, sa tingin ko lang mga kababayan, mas lamang itong si Bryce Hernandez. Kung sakali man pong may makakuha o sumailalim sa Witness Protection Program, tingin ko po, mas lamang si Bryce Hernandez yung sinasabi pa lang po ng DOJ mukhang ayaw nang gawin ng mga diskaya at ayaw din pumayag ni Marcoleta Una is, soli ng pera. Wala naman daw sa batas na sinasabi, soli ng pera. Yung kay Bryce Hernandez, ako po ay nakikiisa at tutulong na po. Napagdesisyonan ko, natutulong na po ako. Soli yung isang mamahaling sasakyan, yung GMC Denali. Tapos kasunod pa yung mga Ferrari, kasunod pa yung Lamborghini.
sa nakikitap versus doon sa mga ayaw. Wala. With pagtatanggol pa. Di ba? So ngayon, nakikita ng bayang Pilipinas, o sino pipiliin nyo dyan? Sino yung sa tingin ninyo? Diyan pa lang ha, sa aspeto pa lang na yan. O ngayon naman, sa pagsasalaysay naman, sa paglalabas ng mga katotohanan, doon sa mga pag-amin. Sino ang tingin nyo na talagang, eto, umaamin na, wala na pong mawawala sa amin. Sasabihin na po namin lahat. Di ba? Nandito na din po kami. Sasabihin na namin lahat. Oh, kaya nga nang gagalaiti si Jingoy Estrada at si Jewel Villanueva, at tingin ko madadagdagan pa ni dating Senador Bong Revilla. Kahapon, kumanta na rin si Alcantara tungkol sa anomalya sa flood control projects. Bukod sa mga naunang lumabas na pangalan, itinawit din niya si dating Senador Bong Revilla. Sinabi ni Hernandez, Feeling ko kumbaga sa nakikita ko lang po, ang magiging ending nito, etong mga ito magiging under sa witness protection program, pero makukulong pa din po. Pero hindi yung maximum o hindi yung talagang pinakamataas yung mapapataw sa kanila. Siguro dahil ikaw ay nakipag-cooperate at nakita natin, nahuli natin yung mga big boss, yung mga malalaki, yung mga sinasabi niyong proponent na mga politiko, 5 taon na kulong sa inyo, no? Versus doon sa mga kasapakat talaga habang buhay. Yari. na tama pero kulang pa ang mga binanggit na pangalan ni Alcantara. Kinumpirma rin ng kampo ni Hernandez na may dokumentong nagpapatunay na 6 na senador ang dawit sa anomalya sa flood control projects sa Tsaka yung kay Alcantara, isa pa ho, mga bossing. Yung kay Alcantara, meron pang pag-iwas kay Senator Joel si Senator Joel po, ganito, alam niya naman na yung kanya po is ano-ano lang, multi-purpose building lang po, ganyan. Tapos pinaliwanag ni Bryce Hernandez, sa mga multi-purpose building daw, 10% lang daw ho, mga kababayan, yung nagiging kickback. Kasi pataas daw siguro makukonsensya sila, baka gumuhuya kapag ka 25%, baka buhangin na lang ang ilagay dyan. Pataas. No, kaya may konsensya naman daw, 10% lang daw po yung tongpats o yung kickback. Kapag ka yung mga flood control, 25%, kasi wala namang tumitirang tao, wala namang buguho, o kung sakali man nadaanan ng mga tubig, malalagas lang at magiging buhangin lang. Ganun daw. Tapos, ang sinabi ni Alcantara, mga kababayan, is tumulong siya kay Joel Villanueva, na hindi daw alam ni Joel Villanueva na galing sa flood control project yung ibinigay. Kumbaga, nakarating kay Joel Villanueva, pero hindi alam ni Joel Villanueva na galing daw sa kickback ng flood control project. Ayos para kami mga grade 1 tuloy. distrito. Sa puntong ito, makakausap natin si Attorney Raymond Fortun, ang abogado ni former Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Fortun. Salamat po sa oras. Alam niyo po kagandahan ng ginawa ni Fortun, pinapanindigan niya, nahahawakan muna nila yung laptop. At kung sakali man na may pagbibigyan, ang pagbibigyan nila is yung ICI. Pero since nandiyan na kayo, attorney, siguro narinig ninyo yung vlog ko nung isang araw na ipakita nyo muna sa mga media, pa-videoan nyo sa mga media. Para safe lahat. Kung sakali man, hawakan ng Congress at inilatag, hiniring nila, may pinagtakpan na congressman, yariin nyo. Eto, pinakita namin yan, meron sa congressman. Sa Senado, ganun din ho. Di ba?